Pinalabas sa isang pag-aaral na ang bus ang pinakahindi ligtas sa pampublikong sasakyan dito sa Metro Manila. Pero kung hindi maiiwasang sumakay, saan nga ba ang pinakaligtas na pwesto sa loob ng bus? Alamin yan sa pagtutok ni Michael Fahati. Ayon nga sa mga pag-aaral mula sa UP Institute of Civil Engineering, base sa datos mula sa Metro Manila Accident Reporting and Analysis System, ang bus ang pinaka-hindi ligtas na paraan ng public transportation sa Metro Manila. Noong 2010 daw, may mahigit 7,600 aksidente ang kinasangkutan ng mga bus sa Metro Manila. Gayong may mahigit 7,000 bus lamang ang nakarehistro ng taong iyon. Kung susumahin, isang aksidente kada bus yan. Pero dahil di naman maiwasan ng maraming kababayan nating hindi mag-bus, unang tanong, pagsakay ng bus, saan ba ang pinakaligtas na upuan? Paano ka nga ba pipili, no? Sabi ng ilang eksperto, ang pinakaligtas dyan, Sa likod ng driver, di hamak na mas maluwag. Ang layo. ang instinct daw kasi ng anumang driver ay iiwas ang sarili sa pagkakabangga. Ang mga upuang nasa bandang gitna pero malayo sa mga bintana, mas ligtas din daw ayon sa mga pag-aaral. At sa likod, super luwag. Kung ayaw naman maarawan, konting science lang ang kailangan kapag umaga. Kung ang biyahe mo ay panorte, umupo sa kaliwang bahagi ng bus. Kapag papuntang south naman, ay umupo sa kanang bahagi ng bus. Sigurado, di ka mabibilad sa araw. At kung ayaw naman maging biktima ng mga mapagsamantala, saan ba dapat ilalagay ang bag na may mahalagang laman? Sa ibabaw na lalagyan? O sa kandungan? Ang pinakamainam na pwesto ayon sa mga security expert, ilagay sa pagitan ng hita. Ibuhol sa isang paa at i-secure. Sa ganon, kahit makatulog ka, secured ang iyong bag. Batay sa datos, ang pangunahing dahilan ng mga aksidente ay ang kapabayaan ng mga irresponsableng driver. Swerte mo na lang kung ang makakatapat mo ay tulad ni Manong. Ang dapat na driver, sir, ay maingat magmaneho, magalang, at ang mahalaga, pinapahalagan yung buhay ng kanyang mga pasahero. Pero pag hindi, wag manahimik. Pwedeng ireklamo sa LTFRB hotline ang mga kaskaserang driver. Tandaan din ang PNP hotline para maisumbong ang mga masasamang loob. Tara, anda na sa biyahe. Michael Fahati, nakatutok, 24 oras.